Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Personal na inabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit sa 33 milyong piso na halaga ng tulong para sa mga Social Civic Project Fund sa mga barangay ng General Santos at Sarangani Province. Bawat barangay ay makatatanggap ng 200,000 piso na maaaring gamitin sa pagpapatayo ng evacuation at health center o pagbili ng mga patrol vehicle. Kalahati ng pondo ay pantustos sa mga finisher program o sa mga patapos ng kolehiyo sa kanilang barangay. Namigay din ng tig 10 kilong bigas ang presidente. Bahagi ito ng bawat barangay makikinabang program ng Local Government Support Fund. Ang iniisip namin ay dapat gamitin na natin yung Local Government Support Fund o yung LGSF para magbigay ng tulong sa ating mga local government executives. Alam niyo po, yung mga benepisyaryo na nabibigyan ng bigas, wag po kayong mag-alala na ito ay minsanan lang. Ito ay tuloy-tuloy. Sa isang taon, 6 na beses. Sa ibang balita, pumalagpo ang Philippine National Police o PNP matapos sabihin ni Kabataan Party List Representative Rene Co na OA ang deployment ng mga pulis para ngayong Labor Day. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ginawa nila ang nararapat na deployment para matiyak ang kaayusan at seguridad ng publiko. Nabatid na naka-full alert status ang PNP hanggang May 2 kung saan pinagana nila ang lahat ng unit at 106,000 na mga police at force multiplier ang ipinakalat sa buong bansa. Samantala, nananatiling mapayapa ang mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sabi ni Tuanyo, wala silang naitalang anumang any untoward incident kaugnay ng mga demonstrasyon. Sa kabuuan, 19 na pagkilos ang na-monitor ng PNP sa 8 rehiyon na nilahukan ng mahigit 4,000 individual. Alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gipang sunog sa tulo ka pamailing armadong individual ang unom ka heavy construction equipment sa usa ka construction site sa Purok 3, Barangay Danao, Surigao City natong Abril 28 ning tuiga. Lakip sa gisunog ang duha ka backhoe ug usa ka elf truck. Samtang usa ka road roller ug usa ka cement mixer sub ang nadanyos. Nasayran nga nitungha sa lugar ang sakay sa motorsiklo ang armadong individual kinsa paspasab nga niikyas paingon sa barangay proper. Nagparayon sa bang investigasyon sa kapulisan diin lakip sa anggulo nga ginatutukan mo ang koneksyon sa trabaho o personal nga panagbangi. Gisiguro karon sa mga awtoridad nga ilang paningkamutan nga masulbad ang kaso aron nga dili na kini subling mahitabo. Gilusad na sa probinsyal nga kagamhanan sa South Cotabato pinaagi sa Office of the Provincial Treasurer ang Real Property Tax Administration System sa munisipalidad sa Tampakan, South Cotabato. Kung asa pinaagi niini, mas mapadali na ang proseso sa pagbayad lakip na ang koleksyon. Sa buwis pinaagi sa moong digital nga sistema. Sunod sab kini patuman sa tanang mga munisipalidad sa South Cotabato. Kabahin kini sa programa sa probinsya alang sa paghatod og mas maayong serbisyo sa digital nga paagi. Busa gilantaw nga mas paspas og dali na ang transaksyon sa ilahang mga residenteng buot sab nga mutuman sa ilang responsibilidad sa tukmang pagbayad og buwis. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Listigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.